And hello mga idol, magbigay tayo ng komento dito no sa mga viral na mga video. First is itong si Kabayan na tawag nito, pinauwi ng amo niya dahil sa sobrang ganda no. At sunod naman ito namang si Boy Watergun ng San Juan, sa Mandaluyong San Juan City yung mga ginawa nila. So dito muna tayo kay Kabayan na pinauwi no. Pakinggan muna natin tong video na in-upload ni Kabong sa page niya, which is ang sabi niya dito is pinauwi si Kabayan dahil sa mga dahil sa itsura niya dahil nagandahan yung amo niya tapos nagselos. Pakinggan natin to. Tatanungin po natin siya. Ito magsilbing paalala po namin ito sa OWA para po sa mga nagtatrabaho sa abroad. Kasi ang atin po, iniiwasan po natin na mapahamak po kayo. Paano po mapunta kayo sa mga pasaway na employers? Katulad po nito. Hindi po tourist ang visa niya. Siya po ay talagang trabaho po at talagang yan lang po yung kanyang gagawin po. Magtrabaho bilang isang kasambahay. Okay? So ngayon po, ano ba naman ito? Okay, dali lang. Matawag kay Kabong. So, tingnan po ninyo si ate. Ate, lapit ka ng konti sa akin. Trabaho niya sa bahay. Ano sa tingin niyo po ang pwedeng mangyari sa kanya? Oh, ayan. Tingnan niyo po. Pwede siyang pagsamantalahan. Taga saan ka? Jensen. Taga Jensen. Ilang taong ka na? 25. 25. First time mo mag-abroad? First time. Basta mga Bisaya talaga, mga magaganda. Time mo. Hindi ka ba natakot na ganyan ang itsura mo? Pupunta ka ng Saudi, magtrabaho ka sa bahay? Oo. Ganda ng ngiti niya. Ilang buwan ka lang sa amo mo? 2 months and 18 days. 2 months and 18 days. Tapos pinauwi ka na ng amo mo. Lagi kang inaaway. Testelo siguro yung amo mo siguro sa iyo. Ano ang mga experiences mo doon? Buti wala pa nangyayari sa iyo. Pero meron ka na ba nararamdaman? Oo, yung kasi yung tatay, istorya na. So ayun na yung maikling interview ni Kabong tungkol sa nangyari sa kanya And merong mga lumabas na mga opinion mga kuro-kuro na ang reason pala ng pag-alis is medyo asal daw tong si Ma'am parang nasa Pilipinas, kung lalabas daw ng bahay bago maligo is nakatuwalya lang. Alam niyo na yun, parang nagpapapansin inaakit yung amo niya, kaya yun yung naging rason kung bakit siya pinalis ng amo niyang babae, which is hindi naman natin alam kung totoo o hindi yung mga sinasabi na yun. Kaya ito sa pangalawang video niya nag-upload siya, which is sinabi niya dito yung rason kung bakit siya pinaalis ng kanyang amo. Kaya pakinggan natin to kung anong sasabihin niya. Actually mahaba ito, pina-exe ko lang inedit ko lang. Let's go, pakinggan natin. Ang ilahang gibasihan is ang caption lang. Tapos daghan kay nigawas nga unsa nga mga reason nga dong niuli ko first katong ako daw sinuotan sa akong pagtrabaho is pang Pinas. So ito na yun, yung maikling suot. Tapos magawas daw ko nakatawel. Guys, kung kamo first bago nako. Ang akong suot jud nga magtrabaho is naka-uniform jud ko. Tapos naka-hijab na Yun yung kadalasang suot, lalo na pag mahigpit yung amo. Hijab or niqab. Tapos for about sa maligo tapos tuwalya nakagawas. Hoy guys, lisod pud mag-green coat ko Gikag CR. Kawawa basher sa'yo. O lagi ako sa mga OFW murag karon lang ko kadungog nga ang CR naa sa sala. Syempre kung ikaw kadama, ang CR jud nimo na jud sa inyong kwarto. So feeling free ka nga magawas nga nakatawel kay nasa imong kwarto. Tama. Ngano unsa di ay mali Baka daw may CCTV. Magtualya maggawas.
ako ang CR Chabs is nasa kwarto. Na ako sa 4th floor. Nana ko sa 4th floor, sa mga labahanan, sa mga plansyahanan, dito na among kwarto. Uy, Diyos ko, ambot mga kuan kay utok ba niya. Mahimuot pa jud ko sa mga istorya sa kuan ba sa uban kay kanang mag-post sila no about sa mga reasons tapos paglantaw nimo sa ilang post mawala na unya ang ilaha sa jung unsa ang ilaha sa jung Facebook ay nakalak tapos oy Diyos ko Medyo tama nga siya dun ano, sa mga paliwanag niya, no? Sino nga ba ng mga hindi pwedeng lumabas ng tuwalya lang, no, as long as nasa kwarto ka naman, ano. Sadyang yung ibang OFW lang, yung ibang mga kabayan is mga maduduming isip. So dito naman tayo kay Toygan yata to. Malalaman tayong totoo. Patay ka dyan, nagloko na rin naman. Di ka lang nahuli, pero bakit sa'kin? Napakalupit yung nambasa sa San Juan. Si Lexter. Boy, water gun. Sa unang-una, di ko sinaktan si Manong, binasa ko lang siya. Nagpaalam ako sa kanya, kuya, babasahin kita, sabi niya. Hindi pwede kasi may meeting siya, binasa ko pa rin, piyeste. Okay, dadaan sa San Juan kapag June 24, alam ng mga taong bayan yan. So ito yung nag-viral na ano, no? Si Lexter, si Boy Watergun ng Mandaluyong San Juan, ano, San Juan City, which is siya yung nambasa, no? Sa isang rider na medyo kinagalit ng ibang mga nanonood, mga netizen, ano. Although tama nga naman piyesta, pero parang mali naman yung ginawa nila, parang sobra-sobra naman na rin, ano. And by the way, naglabas na ng resolution o memo si Mayor Zamora regarding dito sa nangyari ano na festival dito sa San Juan City, which is hinihingi niya yung mga reklamo ng complainant ano para mag-file sila ng mga kaso, which is maganda naman yun ano para dun sa mga naabala ng piyesta na to no, nitong mga tao, no, mga naabalang papunta ng trabaho at nabasa, para naman maging leksyon na rin to sa kanila, no, na hindi sila pwedeng sumobra sa kanilang mga ginagawa, no. Ano, water gun, boy na boy po. Ano? Dila ya. Ano? Boy, dila. Ayup.